umaga sa inyong lahat. Magandang umaga din po. Sa ating mga nakikisa sa ating online mass via Facebook, SJP Perez at yahoo.com account, YouTube, sjptperez@gmail.com account, powered by restream.com. Sa ating mga shared accounts, St. John Paul II Perez Facebook page, TCP Vlog Facebook page, Father Robin Cruz Facebook. So saan man kayo naroroon sa mga oras na ito, bumabati din sa inyo ng mapagpalang araw. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapestahan ng Kristong Hari. Christ the King. Dakilang kapestahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Atin na rin yung last week na rin ito ng atin pong karaniwang panahon sapagkat sa susunod na linggo ay papanibago na ulit tayo ng taon sa liturgical calendar. Hindi po sa Roman calendar. Sapagkat ang Roman calendar, normally January 1, 2021. Yun ang bagong taon sa Roman calendar. Pero sa liturgical calendar, ang pagpapalit ng panahon ay sa pagpasok ng panahon ng Adbyento. Ano ang tema para sa linggong ito ng pinagdiriwang ang Kristong Hari? Si Kristo ang naghahari ng maluwalhati at may katarungan. So alam natin na si Jesus babalik na mag-uli ang Kristong Hari, babalik na mag-uli sa kanyang kaluwalhatian upang hukuman ang lahat, ang mga buhay at mga patay. At yan naman ay every Sunday, tuwing linggo, pinapahayag natin sa ating pananampalataya na si Jesus ay babalik, masampalataya sa pagkabuhay na minamamatay at sa buhay na walang hanggan. Pinapahayag natin yan. Kaya nga, alam natin ang ating sasapiting kapalaran pagdating ng araw ng paghuhukom. Maaari tayong mapabilang sa sinasabi sa Ebanghelyo na yung mga tinawag ng hari na, "Halik kayo, mga pinagpala." O kaya, doon tayo mapapabilang sa mga sinasabi ng hari na, "Lumayo kayo, mga sinumpa." So, saan tayo mapapabilang kaya pagdating ng araw ng paghuhukom? So, siyempre, gusto natin tayong lahat mapabilang sa mga pinagpala. Gusto natin tawagin tayo ng hari, "Halik kayo, mga pinagpala." At atin lamang itong makakamtan ang mga sinasabing pinagpala kung atin pong sisikapin na isabuhay ang turo, dakilang turo ng Kristong Hari, ang turo niya tungkol sa pag-ibig. Those who entered heaven are those who live a life of love, and those who did not do so only focus on themselves. Yan. So, ang nangyari, yung mga hindi nagsabuhay ng pag-ibig, hindi lang basta pag sinabing pag-ibig, pag-ibig sa sarili. Ang tawag diyan ay narcissistic. Narcissistic ka? Ang focus lamang ng iyong sarili.
ako lamang at wala ng iba, mamahalin ko lang ang sarili ko, hindi. Kaya nga, ang mga taong pumipili ng mabuti ay sa buhay ng pagmamahal, at ang pagmamahal na ito ay nakapokus on self-giving, hindi sa sarili. No, kagaya ng Panginoon, diba? Ibinigay niya ang kanyang sarili. At maging kanyang sariling buhay ay ibinigay niya, inialay niya, alang-alang sa atin. So, yan ang mangyayari. So, sa mga lumang simbahan, mga malalaking simbahan, makikita natin sa pagpasok natin sa simbahan, kagaya halimbawa, kayo nakapunta na sa Atimonan, sa Our Lady of the Angels, sa Atimonan, Quezon. Pagpasok ninyo ng simbahan, so malaki yung simbahan, pag tingala ninyo, makikita nyo sa kisame, ang daming mga drawing. No? Ano yung mga nakadrawing doon? No? Ayun po ay mga turo at aral ng simbahan para hong katesismo. At kung ating pagmamasdan, ito ay binyag, ito ay Eucharistia, ito ay yan. At doon sa may bandang huli, makikita natin parang pinagbubukod ang mga tupa sa mga kambing, Parang ganun yung mga mangyayari. So, yun po ay katesismo, mga visual aids para magpaalala sa tao, sa mga mananampalataya ng turo ng simbahan. Lalo't higit, doon sa may bandang huli, makikita doon, turo ng simbahan tungkol sa paghuhukom. Para paalala sa mga tao na darating ang wakas ng panahon. So, isa pong santo si Saint Theodosius, taong 500, nabuhay ng taong 500, at isa po'y isang monghe. No? So, nang siya ay ganap ng, pakiramdam niya sa kanyang sarili, ganap ng lumalago sa kabanalan, napagpasyahan niya na siya'y magtayo ng kanyang sariling monastaryo. Doon sa Palestina. Kaya nga, nang siya'y magtayo ng kanyang sariling monasteryo, marami ang mga nahikayat na pumasok sa kanyang monasteryo na hindi lamang basta isang barangay, kundi isang syudad ang halos sumanib sa itinatag niyang monasteryo. At ano ang kanyang ginawa sa mga unang araw ng kanyang pagbubuo ng monasteryo? Doon sa gitna ng monasteryo, pumunta siya sa may gitna at siya'y nagsimulang maghukay. So, hukay siya ng hukay hanggang sa lumalim na yung hukay. Kaya nga yung ibang mga monghe na mga nakasama niya, nagtataka, ano kaya ginagawa ni Theodosius? Uhukay sa gitna. At nang matapos na ni Theodosius yung kanyang paghuhukay, isang araw, tinipon niya ang kanyang mga kasamahang monghe upang ipaliwanag ang kahulugan ng kanyang ginawang paghuhukay sa gitna ng monasteryo. Kaya nga, sabi niya sa kanyang mga samahan, halay kayo at ipapaliwanag ko sa inyo ang ating ginawa. Okay, so nakikita ba ninyo yan? Yan ay isang hukay. At sabi rin niya, yan ay libingan. Natural. Naguhukay, hindi naman yung basura, kundi libingan. Sabi niya, balang araw, diyan din tayo ililibing.
na magpapaalala sa atin na tayong lahat ay babalik sa alikabok o sa lupa kung saan tayong lahat ay nagmula. So, yun ang pangaral niya. Itinuro niya sa kanyang mga kasamaan ang kahulugan ng kanyang paghuhukay sa gitna ng monasteryo. At idinugtong pa niya. Kaya kayo mga kapatid, manatili kayo sa Panginoon. Mamuhay kayo sa pananalangin at paglimot sa sarili. Yung paglimot sa sarili, hindi yung ikinakalimot kundi, hindi yung pagiging malimutin kundi, self-denial. No? Self-giving. Yan ang di ba? Ang paglimot sa sarili yung sakripisyo. May kakabit na sakripisyo. Sapagkat sabi niya, mabuti pang araw-araw tayo namumuhay sa pag-ibig, pananalangin at self-denial, paglimot sa sarili, at mamatay na darating ang araw na tayo'y mabubuhay mag-uli sa araw ng paghuhukom. Kesa tayo ay mamuhay dito sa mundo ng hiwalay kay Kristo, focus ay sa sarili lamang, di nagdarasal, kung ano-anong mga iniintindi sa buhay, nakala mo'y ang buhay ay dito lamang sa mundo. So sabi niya, mamuhay sa pagkapakasasa at manatili na lamang tayo sa hukay na iyan, magpakailanman. At hanggang sa ikay lumubog ng lumubog sa malalim, pinakamalalim, kasama ng mga dyablo. Yan. So yan ang mangyayari sa atin kapag hindi tayo nagsikap na tumalima sa turo ni Jesus. So isa pa rin hong magandang drawing sa isa pong chapel sa Vatican na kung tawagin ay Sistine Chapel. No, so pagpasok ninyo doon, Sistine Chapel, pagtingin ninyo sa taas, mga drawing din, gaganda. Tungkol din po sa paghuhukom. So doon sa Sistine Chapel, doon po natitipon ang mga College of Cardinals, lahat po ng mga kardinal sa buong mundo, lalo tigit kapag ka po dumarating yung panahon ng conclave. Ano yung conclave? Kapag ka nawala ang Santo Papa, namatay o nag-resign o kung ano man, ang mga College of Cardinals punta sa Vatican, nagtitipon sa Sistine Chapel para pumili ng bagong Santo Papa. So anong connection ng drawing, ng paghuhukom? Ito'y idinrawing ni Michelangelo noong 15th century. Isa pong pamosong iskultor, isang pamosong artist nung mga panahong iyon. At ang connection noon ng paghuhukom sa mga College of Cardinals, parang paalala sa mga kardinal na yung pagpili nila sa susunod na Santo Papa ay kanilang pananagutan sa Diyos. Kaya yun ang mga paalala sa atin, na tayo, pagdating ng araw, tayo'y mananagot din sa Diyos. Ang minamahal na kapatid kay Kristo. Huwag tayong mag-aalala, huwag tayong matatakot, tayo naman ay
binibiyayaan ng Diyos na paalalahanan na ito ang gagawin mo, ito ang mabakabuti sa iyo. At kung sakali mang pumalya, kung sakali mang ikaw ay nabigo, bumangon para sa ikalawang pagkakataon, ikatlong pagkakataon, etc., etc. No? Kaya nga, ang kaloob sa atin ng Diyos, hindi lamang sa sarili yan, kundi ito'y gagamitin natin para sa ikabubuti sa ating sarili, ikabubuti ng nakararami. Gamitin natin, paalala sa atin noon sa linggo, ang mga charisms na ibinigay natin sa atin ng Diyos. Palagawin natin ito, hindi lang para sa ating sarili, para sa iba. Hindi natin gagamitin para tayo'y mapasama sa mabuti. Kaya nga po, ngayon magpapahayag ulit tayo ng pananampalataya at nawa ay sa pagpapahayag natin ng ating pananampalataya ay ating kumbinsido na ipahayag at isabuhay ang ating pananampalataya kasama ang ating Panginoon, ang mabuting pastol, ang Kristong Hari.